Developing intertropical convergence zone sa bahagi ng Mindanao, makakaranas ng moderate and heavy rain showers at scattered po ito. So ingat po sa mga posibleng pagbaha. Hilagang bahagi pa rin ng Luzon, patuloy pa rin na umiiral pero manipis na frontal system na magdudulot naman ng ilang kaulapan at pag-ulan sa silangang bahagi ng Lolo Luzon. Bunsod pa rin ng accumulated water vapor, bunsod ng malakas na istalis. Pero nalalabi ng bansa, magiging maliwalas, katamtaman at na panahon. So expected ang humid at maalinsangang panahon, especially sa Metro Manila, kasama na ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Marami pa rin nagtatanong kung bakit mababa ang ating alinsangan ngayong taon, starting nitong nakaraang buwan ng Marso hanggang ngayong April. Tatalakayin muli natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 5, 2025. Ang oras nating boss ay may maga, alas 11:08 na ng umaga. Bagamat patuloy pa rin ang overcast at gloomy sa atin at medyo haze dito sa Metro Manila dahil nga po sa patuloy na accumulated water vapor sa silangan na umaabot dyan sa may bandang Quezon Province. At yung accumulated water vapor na yan, nagbubunsod dyan ng mas maulap na himpapurin at medyo gloomy na paligid. Pero patuloy pa rin ang ating mataas na alinsangan at humid, bunsod pa rin ng istali sa silangang dagat Pasipiko natin. So despite na maulap, asahan din ang mga isolated rain showers na nga kasalukuyan ngang nakakaranas dyan sa may bandang Polillo Islands at ilang bahagi ng Camarines Norte base sa ating Doppler radar imagery courtesy o Pag-asa. Makikita natin dito sa Doppler radar ang medyo mas mataas na maabot at least mga 10 to 15 o between 10 to 20 millimeters na precipitate rate ng water vapor dito sa may bandang Polillo Islands at Camarines Norte, at kitang-kita sa pinaka-wide Doppler radar imagery natin ay maliwanag na nakikitaan natin ang malawak nito ng nasasagap ng Doppler radar, umaabot hanggang bandang Isabela ang medyo mataas na rate ng water vapor. Well, bunsod na rin yan ng medyo accumulated nga po dahil nga po sa istalis kaya nagkakaroon ng water vapor dyan sa paligid na yan. Pagitan ng northeastern part ng Luzon, bandang Isabela, pababa ng Camarines Norte. So makikita dito sa ating CIMMS water precipitate rate o rainfall, makikita po nagkakaroon ng water vapor dyan sa karagatan na yan. Kaya nagbubunsod ng mas maulap, gloomy at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. At nagkakaroon din ng mga ilang moderate and some heavy rain showers sa karagatan na yan sa may bandang dagat Pasipiko natin sa silangan ng Luzon. So ingat po kung sakaling magkaroon ng heavy rain showers sa kalupaan ng Baler, Casiguran, Aurora, Infanta, Quezon at rest ng dyan sa may baba ng Quezon Province at Camarines Norte. So depende kung magpapang-abot yan sa baba ng Bicol Region ang iba pang kalat-kalat na pag-ulan. At base sa ating lightning detection system, meron tayong at least kanina lamang, meron tayong at least 4 na lightning strikes. Meron sa may bandang eastern part ng Leyte, yan, at hilagang parte ng Leyte, pero the rest nasa bandang karagatan naman ito ng Kanluran at silangan ng southeastern Luzon. Sa ating current conditions, overcast po nga po tayo, medyo mahangin, gloomy at mostly cloudy umiiral sa amin sa Caloocan. Makikita sa live CCTV snapshots, medyo overcast pa rin na medyo may pagka-gloomy ang paligid namin sa Caloocan. So medyo hirap makasilip ang haring araw pero mataas ang ating humid, kaya expected ang medyo mataas ang ating alinsangan pa rin despite na medyo makulimlim ang paligid o medyo hindi masyado nakaka-penetrate ang tinding sikat ng araw ha. Sa lawas sa picture na tala, naka-weather station sa Caloocan, kaninang 5:34 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.6 degrees Celsius. Kahapon, mataas pa rin ang init sa amin sa Caloocan. Kahapon, umabot ng 33.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:12 PM, meaning mataas pa rin ang naging heat index namin despite na medyo overcast kami. Expected dyan na nasa 45.1 degrees Celsius ang init pandama namin sa Caloocan. Despite na medyo makulimlim, mapapansin niyo po ang kaibahan, kahit na makulimlim pero matindi pa rin ang alinsangan. Dahil nga po yan sa daloy ng istalis naman.
Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Subic Bay na may pinakamataas na air temperature na 36 degrees Celsius na grabe ang init. Ayan o, grabe init sa may bandang Subic Bay. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, nasa 16.6 degrees Celsius, so medyo bahagyang bumababa. Mas bumababa ang kanilang temperatura in past 24 hours. At ang Iloilo naman ang bandang Tayabas, Quezon, nakaramdam sila ng 91 millimeters na total rainfall. Well, mukhang nagkaroon kami ng light drizzle rains, pero 0.3 mm lamang ito. So mukhang sadalian lamang. Malamang dahil yan dyan sa medyo umaabot yung trough ng dala ng ulan, o may ulap na may dalang ulan sa may bandang Rizal, Quezon City, o dyan sa may bandang Quezon Province nga po, papuntang Polillo Islands. So expected medyo umaabot yung trough na yan. At maaaring itong maghapon ay maaaring o posible tayong makaranas ng ulan. Dahil base sa ating forecast and storm prediction, mataas ang chance na pag-ulan ngayong araw, 80% chance na may partially cloudy ang mararanasan. Ayan, hanggang bukas pa nga yan, magiging overcast pa rin tayo. Samantala sa ating outside humidity, mataas, 76% po, moderate, at tumaas ito ng 1% since last hour at nanatiling medyo mataas ang ating atmospheric pressure na 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. At nanatiling moderate ang ating air quality na nasa 59 index, so magmas po tayo dahil uso na naman ang medyo nagkakaroon ng problema sa ating mga lalamunan, sa mga sensitibong mga baga. At sa ating high tide and low tide status, kasalukuyang may 3 hours pa to 19 minutes o eksakto 29 PM pa po magma-maximum high tide, so moderate pa po ang taas ng ating sea level. Kung titingnan natin sa actual sea level, ay inaasahan aabot sa 1.1 meter mamayang alas 2:30 halos naaabot sa 1.1 meters magiging sea level. So medyo yung mga papalaot sa misilangan pa rin na bansa, expected pa rin ang gale force winds dyan at approximate 1.25 meters ang alon dahil sa lakas ng ating easterly trade wind po. Ang kagandahan lamang ay wala na pong masyadong init ng karagatan dyan. So normally na lamang yung magiging temperatura na dala ng easterly trade wind. Pero yung gale force ay pag-ingatan po, lalo na't mataas ang ating sea level. So expected ang swell ng karagatan ay inaasahan magiging mataas din po. So mag-iingat po tayo mga folks. Samantala sa ating space weather status, meron tayong geomagnetic minor storm po. Ayan, nakataas, may 5.67 KP index po tayo. So tingnan natin yung status niya kung mataas ba ang geomagnetic poleward nito. Na-expected ang NOAA scale, G2 po ito, ngayong 11 o'clock lamang ito itinaas. KP index expected hanggang 6, pero eksakto 5.58 yung ating naging KP index. Base sa ating NOAA KP index ngayong araw, April 5, inaasang aabot daw ng G1 geomagnetic storm. Pero yung nag-alert ito, umabot ng moderate daw ang expected NOAA scale. So tingnan po natin kung umabot nga ng moderate NOAA scale. Yes, umabot po 5.67 KP index as of 8 o'clock AM ang propagation. Sunod-sunod po na naging active ang ating geomagnetic field. So despite ng ating solar frontal flux ay kumakalma na, ay umiiral naman ang ating magnetosphere sa bouncing o yung impact ng solar wind. So dahil dyan ay unexpected ang geomagnetic poleward na medyo moderate po ang ating primarily forward na 55 degrees geomagnetic latitude. Expected ang mga ilang possible power grid fluctuations pa rin ang mangyayari, especially high latitude dyan. So hindi masyado mararamdaman ito sa Southeast Asia kasama ang Pilipinas. Pero hindi natin inaalis ang posibilidad pa rin. Pero mas occur ito sa Northern Hemisphere po o South Hemisphere. So ingat na lamang po. Expected ang spacecraft o satellite orientation irregularities. So magkakaroon ng medyo bahagyang miscalculation sa ating mga global positioning systems, especially sa pagdrag nito sa low orbit, mga posibleng pagdrag sa low orbit nito. HF o high frequency ay maaaring mag-fade, maglalaro yan between 40 to 80 meters approximate yan. Lagi naman yan sa umaga at sa gabi naman 10 to 20 meters naman ang maaring mas maapektuhan. Auroral activity, kita yan sa New York at Wisconsin o Washington State base dito sa ating alert status. So bukas daw kung magtutuloy yan, well, magiging unsettled lamang ang ating geomagnetic field. Solar radiation 10%, pero yung ating possible radio blackout ay
tumataas ng 65% at sa loob ng 3 araw 60 to 55% na posibleng magkaroon ng R1 to R2 radiomagnetic na expected na radio blackout ang maapektuhan. So maliit ang tsansa na magiging R3 o stronger na radio blackout, depende yan sa coronal mass emission o CME, lalo na sa may bandang 3 o'clock position ng LASCO, yan makikita naman, pero normally ay solar wind ang nag-a-arrive. So nagmo-moderate na po yung ating solar wind, ayan, maabot na ng 757.8 km a second, sobrang bilis po niyan, o halos 2.7 million km per hour po. So ang bilis niyan, sobrang bilis niyan, halos lagpas-lagpas sa speed of sound. So hopefully hindi siya mag-reach ng speed of light, pero tingin natin mga speed of sound ang maximum na bilis nito. Wag naman sana magkaroon ng sing bilis ng speed of light. Malaking magiging damage yan sa surface pag nag-splitting. So moderate speed ang ating solar wind. Yan. Well, ang nakatapat kasi sa Earth ay ang AR 4048, 4046. Yan, medyo malalaki-laki ang bahagya, ang sunspot niya. At nasa 163 po yung ating sunspot daily number po natin. So medyo malaki-laki rin kahit papaano. Wala naman tayong solar X-ray flux event. So walang anomaly tayo sa solar X-rays since ng mga nakarang araw, at within 3 days kung sisilipin natin ay nitong huli lamang halos magkaroon tayo ng R1, pero hindi naman siya umabot. Almost 0.61 yung kanyang o 263 yung kanyang GOS X-ray flux. Yan. So at least meron tayong idea. Pero ngayon, so far, kalmado naman. At yung ating solar photon flux, medyo kumakalma na rin. Hindi gaya nung nakarang araw, 3 days ago, medyo mataas. Halos umabot ng mahigit sa 13 o 10 mega electron volts nung nakarang araw. Kaya nagkaroon tayo ng medyo delikado sa ating mga satellite panels. Pero ngayon, medyo kumakalma na po mga folks. Ang magiging problema lang natin yung geomagnetic arrival. Apektado na naman ang buong Mid-Pacific at dito sa may bandang silangang dagat Pasipiko, moderate lamang sa Pilipinas na around 70 to 75 megahertz lamang. Hindi gaya sa may bandang Mid-Pacific, umaabot sa more than 100 megahertz ang ionospheric range error. So base sa TEC, ayan apektado ang bandang Mid-Pacific pa rin. At least hindi masyado sa Pilipinas, moderate lamang. So hindi masyado natin ramdam yan sa Pilipinas. Ang auroral activity, kita po hanggang yellow color, green to yellow color po. Nabanggit na natin sa may bandang Wisconsin daw at New York, umaabot yung range nito. Ayan, kitang-kita naman sa ating real-time Northern Hemispherical map according to NOAA. So medyo makakakita tayo dyan sa mga Pilipino natin sa Amerika at Antarctica na medyo malakas na auroral visual events. Propagation naman ng plasma density natin ngayong araw ay medyo mataas sa stereo A, pero at least yung direkta sa Earth hindi naman sobrang malaki ang impact niya. Yung swaying na lamang nung ilang plasma density medyo umaabot sa Earth, kaya medyo tumataas yung ating stereo A, halos 600 km a second yung kanyang radial velocity. Sa plasma density naman halos pataas lamang ito, so posibleng umabot ng strength of 600 to 700 km a second. Dahil dyan, yung D-region absorption natin mahina lamang, ang kanyang degraded around 10 megahertz lamang. So walang masyadong apektado. Expected lamang na 66% solar probability at nanatiling 40 to 80 meters yung ating high frequency conditions. Yung mahinang high frequency condition natin sa umaga between 40 to 80 meters. Sa gabi naman ay 10 to 12 meters naman ang expected niya na medyo may trouble sa high frequency propagations. So nagtatanong muli kung meron pa ba tayong El Nino o La Nina. Well, makikita naman sa dashboard, negative 0.01 degrees Celsius na lamang o halos o totally neutral na po tayo o inactive ang ating La Nina. At kung di ako nagkakamali, ni-report na yan ni Pag-asa kahapon, pero nauna na nating ini-report yan dahil real time po ang ating ENSO monitoring, at nauna na nating ipinaliwanag yan kahapon pa ng mas maaga na meron nga po tayong inactive na ENSO La Nina.
o yung onset nito is neutral na lamang po. So wala tayong magiging problema na ngayon sa sea surface temperature hanggang August. Depende yan kung yung latest natin na propagation, magbago po yan ha hanggang sa susunod na buwan. So yun lamang po yung pinaka-updates natin. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:48 AM, inasang lulubog ito mamayang 6:08 PM. At sa ating moonrise and moonset, magmo-moonrise pa lamang ito, pero first quarter na po tayo, 51% illuminated, kaka-moonrise pa lamang nito na negative 4 degrees. So, pa-moonrise pa lamang ito, eksakto, ngayong 11:46 AM. So, ilang minuto na lamang po, totally moonrise pa lamang ito. At lulubog naman ito bukas na ng madaling araw at 1:13 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, nasahang overcast pa rin tayo pero mataas ang ating humid o alinsangan ha. At mataas ang chance na pag-ulan, 77 to 80% chance of rain. At bukas na Linggo, ang nasa natin ay ganun din, cloud skies din tayo sa halos buong maghapon pero mababa daw ang chance na pag-ulan, 10% lamang ang chance ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 33 degrees Celsius, highest yan. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared RGB natin, courtesy of Japan Meteorological Agency real-time Himawari satellite image. Kitang-kita po na ang ITZZ ngayon medyo namuuna nga po dahil tumaas na nga po. Well, sa positioning ng ating haring araw, tumataas na. Kaya yung trough dito sa bandang katimugan ng Mindanao, medyo umaabot na sa southern part ng Davao Region ang mga kaulapan nito na nagdadala ng mga moderate and heavy rain showers. Kaya kung titingnan natin sa ating console map, yung heavy rain potential nito ay maaaring mag-abot sa buong bahagi ng Davao Region at inaasahan natin na moderate to heavy rain showers ang mararanasan ng mga taga Davao Oriental, entire ng Davao de Oro, Davao del Norte, all the way hanggang Davao Occidental na po yan. So ingat po sa mga potensyal na pagbaha at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa ha mga folks. Kasama na ang Coronadal o bahagi ng Sorsogon area mula General Santos City, South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao hanggang North Cotabato na po yan. Magiging very gloomy na rin ang central ng Mindanao at dyan na rin sa bahagi ng Agusan del Sur, kasama na ang Surigao del Sur at maaring maya-maya ay ang Surigao del Norte na kasalukuyang medyo moderate pa at mga partly cloudy pa ang umiiral. Depende sa galaw ng surface na ito na nagpapaulan ngayon ng malalakas sa bandang Surigao del Sur o Agusan del Sur area. Yan, kasalukuyang inuulan ng matindi ang bahagi niya ng Bislig, Boston, Katiil, Bangaga at Caraga area at ilang portions ng Davao de Oro. So umaabot din sa may bandang Panabo ang malakas na ulan, boundary ng Davao City. So sa mga taga City of Davao, ingat po sa posibleng pagbaha dahil expected ang clusterized heavy rain showers sa buong Davao Region. Sa hilagang bahagi naman ng Mindanao, bagamat moderate at partly tumusikaw din naman kasabay ng humid, maya-maya makakaranas din kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang moderate rain showers at posibleng umaabot sa mga ilang heavy rain showers depende sa galaw ng ITCC clouds dito sa ibaba. Kasama na ang buong bahagi ng Cagayan de Oro, Camiguin Island, at Butuan. Siyempre, ang Surigao del Norte, nabanggit na natin, moderate, maaraw pa ngayon sa ngayon dyan, pero mamaya-maya magiging maulap at asahan din ang mga isolated rain showers na may pagkulog at pagkidlat. Kasama na ang ilang areas ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, all the way hanggang Zamboanga Peninsula, na magiging maulap din ang hipapurin, asahan ang kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers at some heavy rain showers naman pagdating sa city ng Zamboanga at isla ng Basilan at Ulusulupo. Ingat po dahil potentially magkakaroon kayo ng mas heavy rain showers dyan, may konti. So expected po at be ready na lamang sa potentially na mga pagbaha at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa sa pagitan na yan ng Zamboanga City, Basilan at Ulusulpo. Expected ang heavy rain showers po dyan ha, na kasulukuyan tumatawid niya dyan sa inyo mula rito sa may bandang kanluran ng Sultan Kudarat. Ingat po. At mula naman sa bahagi naman ng Visayas, bagamat moderate naman ang lagay ng panahon, mostly moderate at fairly weather tayo dyan.
So sa bahagi ng Visayas, magiging gloomy tayo pero moderate and mostly fairly weather tayo dyan. So mas maaraw sa inyo dyan. Asahan ang humid at malinsangang panahon na. Hindi na natin ay isa-isahin ang buong Visayas dahil lahat ay pare-pareho naman ang condition dyan. Maliban na lamang sa may areas ng Bohol, katimugang bahagi ng Negros Oriental at Cebu na mas makakaranas kayo ng overcast at gloomy at expected ang mga mahina at katamtamang ulan. Mula naman sa may bandang Southern Luzon, kasama na ang Bicol region, moderate din ang lagi ng panahon sa inyo dyan, pero mas maulap. So asahan din ang mga mahihina at katamtamang ulan ngayong maghapon, lalo na nitong hapon sa buong bahagi ng Bicol region, kasama na ang buong Camarines Norte, Camarines Sur hanggang Sorsogon na po yan. So damay na ang Catanduanes dyan at ilang bahagi ng Quezon Province, Masbate, Romblon at Marinduque area. Sa Mimaropa naman, bagamat moderate pero mostly cloud din ang umiiral ngayon sa buong bahagi ng Oriental Mindoro. Sa Occidental Mindoro naman medyo mas klaro ang himpapawid dyan. Mga ilang partly cloudy lamang, so medyo mas maalinsangan ang panahon ninyo dyan. Huwag masyadong magbibilad. Kabilang na ang buong Palawan area na ilang partly to sa mostly cloudy lamang umiiral sa Puerto Princesa at dyan sa may bandang Brooks Point. Magkaroon man ng pag-ulan ngayong hapon, mga isolated lamang ito na mahihina at katamtamang ulan. Depende sa traversing nitong equatorial trough na ito na embedded ng intertropical convergence zone. So within 24 hours, medyo makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Puerto Princesa at Brooks Point. Pero generally, moderate at mas maaraw sa inyo, so huwag masyadong magbibilad dahil expected ang matinding sikat pa rin ng araw sa inyo dyan ngayong araw. At mula sa Calabarzon area, kasama ang Metro Manila, overcast po tayo. Despite na overcast at medyo gloomy tayo, pero mataas ang ating humid o hot humid at alinsangan ha. So wag masyado pa rin magde-dehydrate. Ang problema nga lang dahil sa masyadong makulimlim tayo, medyo pahirapan ng konti magpatuyo ng sinampay niyan. Medyo matagal lang, matutuyo pero medyo matagal-tagal dahil nasa around 76% ang ating outside humidity, and then mataas ang ating outside temperature, maabot ng 31 to 33 degrees Celsius po. So medyo pahirapan magpatuyo niyan. At mula sa bahagi ng Metro Manila, kapataas na yan ng Bulacan, kasama na ang buong Pampanga hanggang Central Luzon na po yan. Medyo partly cloudy tayo ngayon, pero asahan ang mas maalinsangan at maaraw, lalo na sa kanluran pa rin ng Nodo Luzon, mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan area. Siyempre ang kanluran ng Zambales, mas maaraw din kayo dyan. Magiging mas maulap nga lang sa bahagi nga po ng bandang Tugigaraw, Isabela, Quirino, and the rest ng Aurora region mula Casiguran, Aurora, pababa na yan ng bandang Baler at bandang Atimunan, Quezon po. Then nandito po nagko-concentrate yung water vapor na nagbubunson po ng mga ilang moderate and clusterized heavy rain showers. So ingat na lamang sa mga baybay natin na mangingisda at mga pumapalaot dyan sa may bandang malapit sa may bandang Philippine Rice ha. Ingat po dahil mas maulap dyan at may mga moderate and cluster heavy rain showers na kasalukuyang nag-e-embed ngayon dyan. Hindi masyado sa bandang kanluran, patuloy pa rin na medyo katamtaman at maaraw at dry ang panahon sa kanlurang bahagi ng Nodo Luzon. So generally, medyo katamtaman ang most areas ng Visayas at Luzon, pero magiging maulap lamang at medyo mas maulan sa parte nga po ng Davao region sa Mindanao. Dahil nga po sa may umiiral na intertropical convergence zone. So again, yung easterlies po ang dahilan po na nagpapaalinsangan sa atin ha, na tuloy-tuloy kahit na medyo maulap at tuloy-tuloy yan hanggang sa buong April na po yan. Depende dahil medyo bumbalang ng bahagya ating global temperature sa Southeast Asia, kaya medyo mas mababa ang ating temperatura, hindi kagaya last year po, which is ipapaliwanag natin yan may konti. But by the way, ang ating lagay ng tropical cyclone monitoring, wala naman tayong binabantayan at inalis na rin ng aking tropical cyclone sector itong C98W. Gaya na ating sinasabi ay maliit, napakalitan sansa nito na maging isang aktibong low pressure area. Bunsod lamang yan ng embedded ng intertropical convergence. So normal po yan kapag nagkakaroon ng ITZZ talaga. Madalas talaga nagkakaroon ng mga invest dyan. Ilang beses natin yung pinapaliwanag. Pero depende kung nagkakaroon ng upward low, pero kung wala ay nanatili lamang na surface trump yan na magdadala lamang ng mga pag-ulan sa katimugang bahagi ng bansa. So wala pa rin tayong inaasahang sama ng panahon o bagyo na mabubuo.
At base naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring ay wala tayong nakikitaan na medyo mataas na anomaly sa may bandang Thailand lamang o bandang dito sa may bandang Indian Ocean lamang. Pero sa atin sa dagat Pasipiko ay wala pa rin tayong inaasahan na may mabubuong sama ng panahon. Negative pa rin po tayo at way below yung unexpected na accumulated rainfall. Mula naman sa Global Spectral Model, same pa rin gaya kahapon ang ating mga analysis dito sa Global Spectral Model. Mula sa mean sea level pressure ay natiling mataas ang ating atmospheric pressure at medyo bumababa lang sa 1,006 hectopascals dito sa area na kung saan mayroong nabubuong intertropical convergence zone. Pero walang expectancy na may bagyo tayong naasahang mababantayan. So wala. Kung i-double check natin gamit ng ating mean winds, yung convergence, kung titingnan natin, asahan natin medyo mataas yan sa may bandang southern part ng Mindanao, especially Davao region. Pero kung mapapansin niyo dito, yung convectivity ay napakababa, napakahina at walang organized upward low convection. Ayun, meron siyang vorticity pero napaka-disorganized yung kanyang upward low. So hindi natin ine-expect na may mabubuong sama ng panahon dyan sa susunod na mga araw. Expectancy pa rin yan, mga hanggang 5 days. Wala tayong inaasahan na may mamomonitor na anumang tropical wave o bagong tropical wave kasunod ni 98W. At base na rin sa ating computer models, puro lamang surface trap at ITZZ ang nakikita natin dito at easterlies. Yung frontal system sa Nodal Luzon, napakanipis na yan. So hindi ko na itinuturing niya na aktibo o masyadong makapal na northeasterly surface wind flow. Manipis, sobrang nipis na lamang yan. Nag-embedded lamang yan dahil sa umiiral na easterlies at nagkakaroon ng water vapor sa may bandang silangang bahagi ng Nodal Luzon. Pero yung frontal system, halos hindi na talaga ramdam yan at sobrang nipis. Kay CMWF naman, ganun din. Puro ilang tropical wave lamang embedded na ITZZ. So mga pag-ulan lamang ang makikitaan natin dito, lalo na sa may bandang Davao region, sa may bandang southern part ng Mindanao. Kay NAVGEM ganun din. So wala po tayo magiging komento masyado sa anumang development of tropical cyclones. Ngayon may nagtatanong muli dahil sa nagtataka bakit hindi daw masyado matindi ang alinsangan natin ngayong month of April. Supposed to be sa katapusan na po ng March, di ba? Dapat napakataas na ng ating alinsangan. At kung pagbabasehan natin sa station time records na aking weather station, yan, mapapansin niyo from February to March, isa lamang na umabot ng 35 degrees Celsius. And then natapos ang buong month of March ay hindi tayo umabot man lang ng 36 degrees Celsius. Ayan mapapansin niyo po ngayong taon. Pero kung titingnan niyo last year, 2024, grabe ang init ng ating alinsangan nitong March. Ayun lalo na nitong katapusan, starting March 24 last year, 2024 po yan. Pumitik sa 36 degrees Celsius ang alinsangan natin and then tuloy-tuloy na yan, nag-35 to 36 degrees Celsius hanggang sa uling araw yan ng March. Then pagpasok po ng April, grabe ang alinsangan natin last year, sunod-sunod po. Halos sa mga 5 araw lamang tayo na medyo mababa ang temperatura. Pero buong April, grabe po ang tindi ng ating alinsangan. Ayan, umabot pa ng peak na 38 to 39 degrees Celsius nitong last April. O last year po to ng 2024, April 27, yung pinaka-highest temperature recorded dito sa amin sa Caloocan. Ang layo. Hindi gaya ngayong taon, kung i-review natin, nakaka-5 araw na po tayo. So, 4 days ago, mapapansin niyo mababa po yung ating temperatura. Hindi kagaya last year. Grabe pong init natin last year. Ayan 35.4, 36.9. Papansin niyo grabing init, di ba? Pero maaring factor na rin dito yung La Nina, pero yung tindi pa rin ng init o hot dry natin ay grabe po nung nakaraang taon. Halos buong April po ay grabe ang ating naging air temperature natin. Yan 35 degrees. In 4 days po, 2 araw dito, grabe, maabot ng 36.9. So halos 37 degrees Celsius ang temperatura. And then so on and so forth, buong April po yan, grabe ang alinsangan natin last year. Pero ngayong taon, mapapansin niyo 32 degrees, 33 degrees, so medyo mababa. Bakit po nagkakaganito? Na dapat mataas na ang ating air temperature simula nung katapusan ng March. Well, dahil po yan dito. Actually, last March ko pa po piniliwanag yan, pero marami pa rin kasing mga kababayan natin na gustong malaman ang dahilan. Piniliwanag na natin sa ating monthly seasonal cycle. Mula sa Atlantic,
Kung papansinin niyo, last 2 years ay mataas, 0.9, yan, 0.7, ayan, hanggang 0.9 po ang mataas na ating air temperature last year, atong nakaraang taon. Pero ngayon, bumaba po ito, nagkaroon ng negative 0.9, negative 9 from 0.73 degrees Celsius. So, bumaba ito hanggang sa 0.9 o negative 0.9 degrees Celsius. O halos, kung titingnan natin, halos mga 0.6, around 0.5 to 0.6 po ang ibinawas niya ngayong taon. Base sa Atlantic. Pag sa Pacific naman natin, ay ngayon 0.47 degrees Celsius po ito. Hindi gaya last year, umabot sa 0.7 degrees Celsius ang grabing temperatura natin. Yan, grabe. Yung year 2024 po yan. Yan. So, kung mapapansin nyo po, ang laki ng ibinaba niya. Although, maituturing itong bahagya at halos 0.9 degrees Celsius ang ibinaba or difference of 0.8 to 0.7 degrees Celsius. Approximate po yan dahil napakaalanganin. Pero, mapapansin natin dito, bahagya pong bumaba siya from 0.7 degrees Celsius, ngayon ay nasa 0.47 degrees Celsius na lamang po. So, 0.7 naging 0.4 na lamang actually yung global temperature natin sa Southeast Asia. Mas mababa ito kumpara nung mga nakaraang 2 taon po. So, hindi gaya nung January, 0.6. And then, pagpasok ng February, 0.47. Ang laki ng ibinaba niya kahit papaano. Bagamat, slight lamang ang binaba nito. So, medyo maganda na rin ang pagkakataon nito na medyo bumaba yung ating global temperature. Dahil maka-apekto yan sa pagbaba ng ating daily temperature. So, maaaring ang factor nito dahil nga po sa changing ng ating climate. Yung climate change po. Pero hopefully, tuloy-tuloy po ang pagbaba. Dahil again, lagpas na tayo sa pinaka-boundary ng warming limit natin ng Paris Agreement. Lagpas na tayo sa 1.5 degrees Celsius. Last year, 1.54 degrees Celsius po ang inabot natin. So, hopefully, bumaba ito ngayong taon. Dahil grabe po, napakadelikado po ang ganito katinding init natin sa buong mundo. So, ito po ang isa sa factor po. And then, kasabay pa ng pag-neutrality ng ating ENSO. So, nagkaroon ng combination kaya medyo bumaba ng bahagya ang ating global temperature po. So, yun ang paliwanag dyan mga folks kung bakit bumaba ng bahagya ang ating global temperature at ating temperatura. So, ngayong taon na to, inaasahan natin na medyo mababa ang ating alinsangan. Maaring maglalaro lamang hanggang 35 degrees Celsius nga po ang ine-expect natin o yung ating heat index hanggang 52 degrees Celsius ang expectancy natin na magiging heat index natin. Hindi aabot siguro ng hanggang 55 degrees Celsius ang ating heat index. Maglalaro lamang siguro 51 to 52 degrees Celsius ang ating magiging heat index ngayong taon. So sana tuloy-tuloy po yan mga folks. Sa ulat din doon naman, mukhang mayroong malakas na pagyanig kaninang alas 4. Dito sa amin sa Caloocan, ang measurement, ang time arrival niya ay mga 4:12 a.m. Mga 4:12 a.m. po yan madaling araw. So, wala ito sa bansa. Titingnan natin sa ating global seismic records. Ito yan. Sa gandang Great Britain ng Papua New Guinea o New Britain Region, Papua New Guinea. Eksakto sa kanila, 4:04 a.m. po ito. Naganap, oras natin sa Pilipinas. Nag-arrive sa atin after mga 8 minutes. Approximate kasi mga 4:12 a.m. o 4:12 a.m. po nag-arrive dito sa atin sa Pilipinas yung secondary wave. So, may magnitude 6.9 po ito, almost magnitude 7. So, napakalakas po nito Buti na lamang sa dagat. At may lalim na 14.8 km ang epicentral depth. So, tingnan natin kung nagkaroon ng tsunami warning. Silipin po natin kung mayroong tsunami warning. Base dito, wala namang itinaas na tsunami warning. Mostly unlikely ito. So, walang warning advisory for possible tsunami. Pero dito sa ibang records ng Pacific Tsunami Warning ay nasa 7.2 ang kanyang magnitude, yung lakas. Pero sa International Seismic Network natin, magnitude 6.9 naman ang computation.
So, yun po, yung lindol na ito sa may bandang Papua New Guinea. So, tulog po ang inyong lingkod niyan, kaya mahimbing yung tulog ng inyong lingkod niyan, kaya hindi natin narinig yung alarm. Pero nag-alarm po yan kaninang madaling araw. Samantala sa atin naman sa Pilipinas, since wala naman tayo mga minor earthquakes o moderate earthquakes na na-detect ng aking seismometer, ay kokonti pa lamang ang seismic activity mula sa data feed ni PBOX. Kung medyo kokonti at wala tayong magnitude 4.0 pataas na naitala, so diretso agad tayo sa ating historical earthquakes for the month of April 2025. Yan, i-load natin. So medyo marami-rami na rin kaagad. Bilangin natin, ang total nito is 124 earthquakes na po. 122 dito sa magnitude 2.0 pataas. Isa sa magnitude 4.0 pa rin. So medyo isa pa rin ha, kukunti pa rin yung ating magnitude 4 ha. At isang magnitude 5.0 pataas, which is na-record yan nung nakaraang April 1 dyan sa may bandang Calatagan, Batangas. May magnitude 5.0. So again, 124 pa lamang yung total earthquakes natin sa bansa. Between magnitude 2.0 pataas na po yan. And the rest, wala naman po tayong so far na nai-record. Halos balanse pa lamang yung dami ng lindol sa bansa, sa bandang Luzon at Mindanao area. So yun lamang po mga folks, at wala naman tayong masyado maikukomento since kukunti pa lamang yung mga malalakas na pagyanig. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Sabado, April 5, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 5, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin naisama yung umaga sa ating report. Actually, tanghali na. So, patuloy tayong magiging overcast at medyo gloomy at haze po ang ating maghapon, pero maalinsangan at humid ang ating temperatura ha. At visit naman sa ating website sa gustong malaman pinaka-dynamic events mula sa aking weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.